Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabukid. Welcome back po muli sa ating channel. Yan, kumusta po tayong lahat mga kabukid? Ito na po yung update po sa ating mga tanim na kamatis, talong at sili mga kabukid. So tara mga kabukid, pasyalan po natin. So dito po yung isang parte po yung ating tanim nating mga kamatis mga kabukid. So ito, napapansin nyo mga kabukid, ang dami ng mga bunga. Yan, at medyo malalaki na rin po. So sa ganitong paraan mga kabukid ay bale nag-pruning na po tayo at deleafing. So kung napapansin nyo po, malinis po yung daraanan po natin. Ayan, ito. Ayan, malinis na po. Dahil nung isang araw nag-deleafing po tayo dito. At ito yung resulta ng deleafing po natin. Ayan, lalong gumanda po yung at dumami yung bulaklak po ng ating mga kamatis. So ayan. At ito po ay ang ginagamit po natin na insecticide po dito mga kabukid ay gold. Ayan. So kung masasabi po natin dito na alagang gold po ito. At talagang ito po yung ating ginagamit mula nung last year pa. So ito yung kahalinhin po ng ginagamit po nating Prebaton na pang-insekto dito po sa ating mga tanim na gulay. Yan, malalaki na mga kabukid at talagang masasabi po natin na not bad yung resulta po ng ating tanim na kamatis ngayon mga kabukid. Yan, marami pa dito sa baba mga kabukid Ayan. So kung napapansin niyo mga kabukid, may mga hindi po tayo dito, hindi po natin dito na itayo dahil nahuli po nating itinayo yan o tinalian po yan, kaya hindi na po natin basta-basta tatali yan sa itaas, sa pangalawang tali po dito sa bandang itaas. Pwede na po mabali po yung pinakapuno nun mga kabukid pagka pinersa po natin. So di bale okay naman po yan. So ito na yung pangalawa po nating batch po ito sa pagtatanim po ng kamatis mga kabukid. At nung una nagtry lamang po tayo kung paano po mag-alaga ng kamatis. So ito dinamihan na natin dahil yung una pong pagtatanim po natin ng kamatis is okay naman po. At napakarami po nating na-harvest po doon. Bagamat kukunti lamang po noon yun, isang linya lamang po doon sa dati po nating pinagtatamnan po ng kalabasa. So ito bale isang sachet na po ito yung itinanim po natin na ito. May kulang-kulang more or less 200 na kapuno po ito mga kabukid. Dahil ayan, nakuha na po natin yung timpla kung paano po mag-alaga ng kamatis. Ayan, so medyo dinamihan na po natin. At ito talagang kitang kita po yung mga bulaklak po niya. At hitik po talaga sa bulaklak mga kabukid Ayan, daming mga bunga po rito sa bandang ibaba. At dami pa rin yung mga bulaklak na umahabol. At iba pa yung mga sanga na kasalukuyan pong namumulaklak mga kabukid. So ito bale magkakasabay po nating itinanim po ito yung halos magkakasabay dahil araw lamang po o wala pang isang linggo siguro pati po yung ating talong na bilog.
Ayan. At itong tanim natin na sili, ito po yung panigang. At so far ito po yung dinamihan po sana natin dahil ang dami pong nag-order sa atin. At talagang sili po yung wala po dito sa atin. So not bad mga kabukid, dahil paglaki po nung itong mga maliit na ito at ganyan din yung kalabasan, hindi na po masama. Dahil tignan nyo mga kabukid, sa pagka pruning po natin, ayan, yung pagpo-pruning po natin, ilang sanga po yan, ayan, hanggang sa taas mga kabukid. At ayan, kitang kita po yung dami po ng bunga o bulaklak sa ating tanim na sili. Ayan, bali isang sachet din po ito. Kung napapansin nyo po, hindi na po tayo bumibili ng mga seedlings, dahil minsan po napeke na po tayo sa mga seedlings po na binibili po natin. So tayo na po ang nagsiseedlings mga kabukid po dito. So sasi lamang po yung sinisidling po natin, pero tuloy-tuloy po yung production po natin. So bali may mga seedling na naman po tayong kasunod po nito. Yan. So ito malalaki na mga kabukid yung iba. Yan. Ito. So bale mga kabukid, andito sa bandang ibaba yung mga malalaking bunga. Dahil dito po sa bandang itaas, isa yung mga umahabol lamang po ito ng mga bulaklak. Tingnan mo mga kabukid doon, daming bulaklak na umahabol. Yan. Ayan po yung bisa po ng mixing po natin ng organic at saka inorganic. Ayan. Kailangan talaga yung kombinasyon po ng dalawang fertilizer na yan mga kabukid, sa napakagandang magsama para gamitin po natin sa ating mga gulay o tanim na mga gulay mga kabukid. Ayan. So tara mga kabukid, tignan din po natin yung area ng ating talong na bilog. So bali ito mga kabukid, mag 1 year na rin po yan, pero patuloy pa rin po natin napipitasan po ito. Patuloy pa rin po natin yung pag-harvest, at kaninang umaga nag-harvest na naman po tayo dito. So marami pong salamat sa mga patuloy na tumatangkilik po sa ating mga tanim na gulay mga kabukid, mga kabakyard. At ito yung tanim natin na talong na bilog. Ito prone po ito sa insekto pala mga kabukid, at mahina po sa ulan. Kaya tingnan nyo mga kabukid, yan, dulot po ng punggos po yan. At talagang napakahirap pong puksain. Kahit may mga ginagamit po tayong mga fungicide, kung minsan ayan, hindi po maiwasan talaga. May mga hindi po natin magagamot. Yan. Kaya nito, meron pa dito mga kabukid. So yung iba, binunot ko na lamang po mga kabukid para hindi na po mahawaan po yung iba. Pero sa awa ng Diyos, medyo gumanda-ganda na po yung panahon natin. So ayan, parang tumigil na rin po yung punggos. At dito mga kabukid, yan, kung napapansin nyo po mga kabukid, marami na pong bunga po dito sa bandang ibaba. Yan. Mabagal lamang po ito sa kumpara po natin dito sa ating talong na pang torta. Mabagal po ito na lumaki. At bihira po mga kabukid yung bunga. So kung hindi po tayo nag-pruning po dito, ayan, talagang kukunti lamang po yung mga harvest natin. Pero dahil nag-pruning po tayo, kung napapansin nyo po mga kabukid, ayan bawat sanga
may mga bunga. Ayan. So ito po yung kainaman po ng proper pruning. Ayan, may mga bunga po bawat sanga. Ayan. Ayan, may mga bulaklak pa rito sa taas. At hindi naman po siya totally na madamot mamunga, pero dahil yan, sabi ko nga, bawat sanga may mga bunga. Ayan, hindi na po yan masama. Dahil ang bawat puno po natin isa may mga hanggang sa 8 sanga po yung ating bawat puno po dahil sa pag-pruning po natin. Yan. So, ito na lamang muna mga kabukid ang update po dito sa ating bagong tanim na gulay sa taong ito. So, ayan. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta sa ating channel. Yan. At ayan, patuloy po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Kung gaano po ninyo tinangkilik ang aking mga tanim na gulay nung nakarang taon, sana ganito rin po itong taon na ito. So nagpapasalamat ako sa ating mga viewers, lahat ng ating mga suki, mga buyers, ayan, mga subscriber po natin dyan, mga silent viewers po natin dyan, at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, yan, mag-subscribe ka na kaibigan. Kung mahilig ka po sa pagtatanim, yan, sama-sama po tayo dito sa paggugulay, at sharing po tayo dito lahat po ng ating mga nalalaman po dito mga kabukid. So once again mga kabukid, mga kabakyard, yan, marami pong salamat sa inyo pong lahat. Mabuhay po tayong lahat mga kabukid. Yan, God bless you all. Thank you for watching.